ng mga nagbabagang balita. 45 anyos na lalaking mayroong problema sa mental health, sinunog di umano ang kanilang bahay sa Pangasinan. Higit 200 puno sa Barangay Camp 7, Baguio City, balak putulin para sa road widening project. Kaso ng malatrangkasong sakit sa Baguio City, tumaas sa pag-ihip ng hanging amihan. Debris ng Chinese rocket, natagpo ang palutang-lutang sa karagatang sakop ng Cagayan. At 6 na taong gulang na bata sa Baguio City, patuloy na lumalaban sa iniinda nitong sakit. Ang iniwan nitong pinsala ng pagpupok sa Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at maiinit na mga balita. Umabot sa 100,000 piso ang iniwang pinsala ng sunog sa Pangasinan. Ito'y matapos umanong sunugin ng isang lalaking may problema sa mental health. Magbabalita Angel Arquero. Kung meron po ng mga taram, kailangan po namin. Walang nagawa ang mga residente kundi panoorin na lang habang nilalamon ng apoy ang bahay na ito sa Barangay Kabaluyan, mga Taram, Pangasinan. Ang sunog nagsimula bandang alas 6 ng gabi kahapon, November 4. Ang itinuturing pasimuno di umano ng sunog ay ang isang 45 anyos na lalaking mayroong mental health problem na residente sa nasabing lugar. Kasi mental illness po yung ma'am, yung anak ng matanda ma'am. Sa inisyal na investigasyon ng mga Taram PNP at BFP, unang nakadiskubre ng sunog ay ang ama ng sospek na agad humingi ng saklolo. Hindi po na nakikita po. Kasi matanda na po yung tatay niya po ma'am. Idiniklara naman ang fire out bandang alas 8 ng gabi at umabot sa higit 100,000 piso ang iniwang danyos ng sunog. Iniimbestigahan pa ng mga Taram BFP kung ano ang naging mitsa ng apoy. Nasa kustodiya na ng mga Taram PNP ang sospek na nakatakdang dalhin sa isang rehabilitation center sa Dagupan City. Angel Arquero, RNG News. Umabot naman sa mahigit 17 milyong pisong halaga ng marijuana ang nasabat ng mga otoridad sa Barangay Gambang sa bayan ng Bacon Benguet. Madaling araw kahapon November 4. Ang mga suspect sinubukan pa raw tumakas. Ang detalye sa report. Napatalukbong na lang ng kumot ang dalawang lalaking ito sa gilid ng kalsada sa Sitio Mugaw sa Barangay Gambang sa bayan ng Bacon Benguet. Ang dalawa hinarang sa checkpoint ng mga pulis pasado alas 5:30 ng madaling araw kahapon, November 4. May dumaan na una is yung isang sasakyan na na-identify natin na Ford Everest, no? Habang chine-check nga po yung Ford Everest sa unahan ng ating mga personnel o ang ating mga tropa is bumubuntot yung isang Toyota Innova, no? Nung nakita na chine-check nga po yung Ford Everest sa harap is biglang bumuelta, no? Bumuelta yan, and then sinubukang bumalik doon sa pinanggalingan, no? Sa may Sitio Gakyan, Gambang, Bacon Benguet. Dahil sa kahinahinalang kilos ng mga ito, agad nagsagawa ng hot pursuit ang mga otoridad. Mga 3 to 4 kilometers yung tinakbo ng patakas na mga suspect. And then hanggang sila nga po ay nahuli. Nang inspeksyonin ng mga otoridad ang karga ng sasakyan, naglalaman pala ito ng sako-sakong pinatuyong dahon ng marijuana. Mayroon itong bigat na higit 147 kilo at nagkakahalaga ng 17.7 milyon pesos. Kinilala mga suspect na edad 25 at 24 anyos na pawang residente ng Parañaque City. Actually, yun sako na yun is 7 or 6 na naglalaman po ng mga
dried marijuana leaves, and then yung 6 na sako doon is naglalaman ng yung dried marijuana leaves, no, in tubular form. And then yung 2 doon sako is naglalaman naman ng marijuana leaves. At yung kabuuan nga po ng yung tinatawag natin na standard drug price is umaabot siya ng 17,720,000 na ang kabuuan na kilos lahat is 147.67 kilos po, ma'am. Ang mga suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kustudiya ng Bacon Municipal Police Station para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Samantala, pinasok naman ng PIDEA Cordillera ang isang bahay na di umano'y drug den sa barangay MRR Queen of Peace noong Lunes, November 3. Ito'y sa paghahain nila ng search warrant. Sa paghahalughog, 16 na pakete na naglalaman ng pinaghihinalang shabu ang nasamsam. Mayroon itong bigat na halos 23 gramo at nagkakahalaga ng higit 155,000 piso. Arestado rito ang caretaker ng bahay na isang part-time taxi driver at 3 construction worker. Lahat sila ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Vanessa Bugtong, RNG News. Samantala, 2 lalaki din ang natimbog ng mga otoridad sa Nueva Vizcaya matapos silang magpuslit ng mga kahoy. Nang hingan sila ng dokumento, wala silang maipakita. Narito ang report. Hindi na nakapalagpas sa mga otoridad ang driver at pahinante ng isang truck sa checkpoint ng mga pulis sa Jadi, Nueva Vizcaya noong Lunes, November 3, alas 3 ng hapon. Hinuli sila matapos magpuslit ng mga kahoy na walang karampatang dokumento. Kinilala ang mga suspect na sina alias Munir, 29 anyos, at alias Francis, 31 anyos na pawang residente ng Paracelis, Mountain Province. Ayon sa Police Regional Office 2, tinatayang aabot sa 2,100 board feet ng kahoy na nara na nagkakahalaga ng higit 1 milyong piso ang nasabat. Noong una, nagduda raw ang mga pulis dahil walang plaka ang sinasakyang truck ng 2 at kaduda-duda rin daw ang ikinikilos ng mga ito. Nang tanungin kung ano ang kanilang karga, sinabi ng driver na pawang sako lang ng mga palay ang nasa likuran ng truck. Pero nang inspeksyonin ang truck, dito na tumambad sa mga otoridad ang mga nasabing kahoy. Dinakip ng mga otoridad ang 2 at kinumpiska rin ang truck at karga nitong kahoy. Ayon sa mga pulis, galing sa Tabuk City, Kalingang mga kahoy at nakatakda itong dalhin sa Bulacan. Paglabag sa Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines, ang kakaharaping kaso ng 2. Vanessa Bugtong, RNG News. Isa sa mga problema ng mga motorista ay ang masikip na daloy ng trapiko sa Barangay Camp 7, Baguio City. Kaya naman isang road widening project ang isasagawa sa lugar. Pero bago pa maipatupad ang proyekto, kinakailangang putulin ang 216 na mga puno na tinutulan naman ng ilang mga residente. Magbabalita Angel Arquero. Sa halos 2 dekada ng pamamasada ni Minyong, malaking hamon lagi sa kanya ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa Camp 7 Baguio City na bahagi ng Cannon Road. Anya, ang dapat daw na 15 minuto nitong biyahe ay kung minsan ay umaabot sa halos 40 minuto. Inal daw mat nga traffic nan, di may mayat lang ang lumawa. Nimbis nga maka-express kami mamintalawan, maminsan langan nan takwa. Basta noras hour kasi ma'am. Ganito rin ang problema ng kasamahan nitong si Lorenzo. No, adoto bisita. Bisita no. Karon no open ti Canon. Traffic ati pababa, paawid. Hamog kid nga affected ay ta. Basta kuamot lang ay no nakaparada ka nga kat. No dati nagalos break ay may met jay kayo nga banggana kaysa jay. Ilan lamang sila sa mga nais maibsan ang kanilang problema sa trapiko. Kaya naman ang DPWH Baguio City District Engineering Office planong magsagawa ng road widening sa lugar. Pero ang problema, higit 200 puno naman ang kinakailangang putulin para bigyang daan ang proyekto na nagkakahalaga ng higit 85 million pesos. Kaya naman ang ilang mga residente hindi maiwasang punahin ang proyektong ito lalo pat na markahan na ang punong puputulin. Isa sa mga nakonsulta rito ay ang barangay ng Camp 7. Kailangan talaga ang road widening para sa kapakanan ng mga tao. Pangalawa,
Ay yung ibang puno naman ay dangerous, kaya kailangan din putulin. Siyempre, pagdating ng sakuna, problema din namin. Hindi lahat ay pine tree, kundi various trees. Pebrero ngayong taon nang simulan ang road widening at dapat nitong Oktubre ngayong taon din, dapat ito matapos pero wala pang natatanggap na utos ang kontraktor ng proyekto na APB Construction para sa pagpuputol. As per DPWH, di malabasan ng iti maputin. At dapat di portion nga hanga maala. Numberan mi lang ng pine tree, baka numa matapyasan to di igid di pine tree at least nainayon ni counting. Dati kami mga aramin nga dagos tagapo da iti kayo. Dapat legal nga kanayon di maramin tanong ikat na kita kayo labasan ti kalsada para tao mat lang na ti kalsada eh. Kami makita yung tanayon na iti nga kalsada kat busy deta. So kasapulan iti widening na. Tinuligsan naman ng environmentalist na si Carlo ang proyekto. Anya, marami pa raw dapat ikonsidera bago putulin ang mga puno. We have to admit also that there's really instances na sometimes kailangan din talaga. But what we have to determine here is gaano ka necessary yung proyekto na ginagawa, no? That would entail the sacrifice of trees. Kailangan mo lang, parang para sa akin, kailangan lang timbangin yung benefit na nakukuha mo sa mga puno versus dun sa benefit na supposedly ma-achieve ng proyektong ginagawa. Kasi hindi porket pasok sa road right of way ng gobyerno, ay kailangan gawin natin, no? Hindi naman just because nga, no, na pwedeng mag-road, palawakin ng isang portion ng kalye, kailangan natin gawin. Sumangguni naman ang news team sa City Environment and Natural Resources Office pero kailangan pang sumulat ang team bago sila magbigay ng pahayag. Sinubukan naman ng news team na kunin ng panig ang DPWH Baguio City District Engineering Office pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Ayon naman sa kontraktor ng proyekto, nakatakda namang mag-usap ang DENR at DPWH para sa nasabing proyekto. Angel Arquero, RNG News. Susunod, debris ng Chinese rocket natagpo ang palutang-lutang sa karagatang sakop ng Cagayan. Yan at iba pang balita, abangan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan, Tuba, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.28 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Breezel Ridge Cafe, located at Breezel Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Limang bisita, bago ang first birthday niya.
Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ilang debris mula sa isang Chinese rocket ang natagpuang palutang-lutang sa karagatang sakop ng Cagayan. Magbabalita Cesar Galasi. Mga bakal na may iba't ibang hugis at laki at ang isa ay mayroon pang simbolo ng di umano'y flag ng China. Ito ang natagpuan ng isang pari na palutang-lutang sa dagat na bahagi ng Sitio Bibigsan, Minabel, Camiguin Islands, Calayan, Cagayan, alauna ng hapon noong Sabado, November 1. Kaagad naman umano itong ipinaalam ng pari sa mga otoridad at dito nga ay hinila ang mga debris sa pampang. Tinawagan kasi namin yung aming unit dito na CBRN Melbourne para magkaroon ng investigation sir kung active ba ito sa radioactive. At bukas sir yung schedule ng departure nila punta doon kasi sa taas pa kasi ng local policy ang Cagayan para sa transportation natin. Pero sana ho natin mapuntahan at para ma-inspect po ito. Nakikiusap naman ang mga otoridad sa mga residente na makakakita ng ganitong mga debris na huwag itong hahawakan at lalong huwag iuwi o ibebenta dahil maaari itong magtaglay ng mga mapanganib na kemikal. Siniguro naman ng ahensya na walang dapat ipangamba ang mga residente dahil posible umanong ginamit lamang ang rocket sa pag-launch ng satellite ng China. Na-identify naman sir, parang yung nabanggit doon sa sir is para siyang part ng aerospace structure na curved metallic object. May haba na 5 meters length at 1.8 meters naman ang lapad. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi ito ang unang beses na may nalaglag na rocket debris sa bahaging ito ng karagatan. Cesar Galasi, RNG News. Sa pagpasok ng amihan season sa bansa, uso na naman ang mga sakit tulad ng influenza-like illnesses na ngayon tumataas muli. May paalala naman ang Department of Health ngayong amihan season sa publiko. Magbabalita Ron Maranan. Bilang isang first-time parent, mas doble ingat si Neil para sa kanyang bagong silang na anak, lalo na ngayong lumalamig na ang panahon. Mostly sipon, ubo, kasi kapag lamig, alam ko, bumababa resistensya ng tao pag malamig, no? Pero, ayun nga, ang mas kinakatakot ko yung ubo sa isipon niya. Kaya naman kanina, nagtungo sila sa health center para mapabakunahan ang kanyang anak bilang parte ng kanyang 3-month immunization. Pero maliban dito, plano din ni Neil na pabakunahan ang kanyang anak ng flu vaccine kung ito'y nasa tamang edad na. Kaya maganda sa baby yung ganun po. Sakaling available na para sa baby or sa edad niya, mapapaturukan ko din siya ng flu vaccine po. Ngayong amihan season, hindi lang mga bata ang madalas dapuan ng mga sakit, kundi pati na rin ang mga tulad ni Jose. So far mga ubo-sipon, ganun lang. Ubo-sipon. Na para sa akin, sa lamig ng panahon. At saka siyempre, katulad po sa akin, siyempre 58 na po ako, mahinang kumbaga matanda na gano'n. Kaya naman ng City Health Services Office nakamatiyag sa pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses. It cost us
dryness, no? Perhaps dryness, especially yung ating skin, no? And then, ayun, nagkakaroon din tayo ng ubo sipon, no? And sore throat. So, this is what we feel when the burn months come in, and syempre malamig, mahangin, dryness of our skin. So, yan ang nararamdaman po natin pagdating po ng ating mga burn months. Ilan sa sintomas ng malatrangkasong sakit ay lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan at panghihina. Cases natin for the past September to October, we had increase of cases, but it has not gone beyond the number of cases that we had last year. But towards last week of October, where a lot of students were affected with influenza up to the first days of November, medyo lumampas sa threshold natin. Yung expected na cases natin have gone beyond, but still it's still when you get the total number of influenza-like illnesses here in Baguio City, it's still 37% way below than the cases last year. Sa ngayon, umabot na sa 3,212 influenza-like illnesses cases sa lungsod ng Baguio. Kaya naman paalala ng DOH ngayong amihan season, regular na maghugas ng kamay, uminom ng maraming tubig at magpahid ng moisturizer o lotion araw-araw. Payo pa ng ahensya na manatili sa bahay kung may sintomas ng malatrangkasong sakit o magsuot ng face mask. Pero maliban dito, malaking tulong rin ang pagpapabakuna ng flu vaccine lalo na sa mga bata at matatanda. Also have the flu vaccine seasonal din, no? So during the season or even before the season of flu, dapat nabibigay na tayo. However, that we are still waiting for the supply from our Department of Health kasi that medyo expensive, and we have already request, no, from the DOH to give us the flu vaccine. So hopefully itong November, towards the end of November and December, we receive the flu vaccine. Payo rin ng CHSO na palakasin ng publiko ang kanilang resistensya sa pamamagitan ng pag-ehersisyo, wastong pagkain at pag-inom ng sapat na tubig. Ron Maranan, RNG News. Malusog na pamumuhay at pagtangkilik sa lokal na produktong bigas gaya na lamang ng brown rice ang isinusulong naman ng Department of Agriculture, Region 1. May kwento si Valdis Maya. Pagsasaka ang pangunahing kabuhayan ng mga residente sa lalawigan ng Pangasinan. Katunayan, tinatayang nasa mahigit 171,000 ang populasyon ng mga magsasaka sa lalawigan batay sa tala ng Pangasinan Provincial Planning and Development Office. Kaya naman ang sektor ng agrikultura ang itinuturing na puso ng ekonomiya ng probinsya, lalo na sa produksyon ng bigas. Kada taon, nasa 118 hanggang 133 kilo ang nakukonsumo ng bawat Pilipino ayon sa datos ng Department of Agriculture. At bilang suporta sa mga magsasaka, ipinatupad ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon V. Kiko III ang Corporate Farming Program. Sa pamamagitan nito, mas mapapadali ang pagtatanim at pag-aani ng mga palay sa tulong na rin ng mga makabagong teknolohiya. At sa paggunita ng National Rice Awareness Month at Organic Agriculture Month ngayong buwan ng Nobyembre, layo ng Department of Agriculture Region 1 na isulong ang kamalayan at karapatan ng mga magsasaka, mapataas ang kanilang kita, mapabuti ang sektor ng agrikultura at protektahan ang mga consumer. Nais din ng DA Region 1 na himukin ang publiko na tangkilikin at subukan ang brown rice. Kaya naman bukas, November 6, magkakaroon ng orientation and brown rice distribution sa mga mag-aaral at guro sa Minien National High School sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Layunin nitong ituro sa mga kabataan ang kahalagahan ng pagkain ng mas malusog na uri ng bigas tulad ng brown rice na mas mataas sa fiber at mas makatutulong sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Actually, yun yung panghatak natin, lalong-lalo na sa age natin. With our age, talagang kailangan natin na
mahirap yung magka-diabetes na tayo, no? And of course, healthy, yung health din natin. And of course, yung pag-health din natin sa mga farmers natin na nagpo-produce nito. Help us advocate yung ating pong awareness, Rice Awareness Month, ang ating Organic Agriculture Month, and for the rice awareness, ang ating pong abakada, wag po nating kakalimutan, adlay, mais, saba at iba pa, ay ihalo sa ating pong kanin. Ang brown rice ay ating kainin, kanin ay huwag sayangin, at dapat bigas ng Pilipinas ang ating bilhin. Ang brown rice ay isang alternatibo na hindi lamang nagbibigay ng nutrisyon, kundi nagbibigay din ng suporta sa mga magsasakang Pilipino na patuloy na nagpapasigla sa lokal na produksyon ng bigas. Kasabay ng pagsulong ng Rice Awareness Month ay ang pagdiriwang din ng Organic Agriculture Month. Layon ng programang ito na ipalaganap ang kalinisan at kaligtasan ng mga produktong pang-agrikultura sa pamamagitan ng paggamit ng organic na pataba. First, I'd like to talk about the public. Kung very conscious ka sa health mo, we all know that consuming organically grown produce, mga organically grown na mga products po ay very healthy itong mga ito. Dahil unang-una po ay chemical-free itong mga ito. Wala pong mga chemical fertilizers, wala pong chemical inputs na ginagamit kapag mga organically produced, organically grown. And one thing is in terms of environmental conservation, dahil ang paggamit po natin ng pagre-resort natin into organic agriculture ay napapanatili po natin, nako-conserve po natin yung environment at natutulungan pa po natin yung environment. Why? Kasi naibabalik natin yung sustansya na kinakailangan ng lupa. Ang mga ganitong programa ay hindi lamang tumutulong sa mga magsasaka, kundi nagbibigay din ng edukasyon sa publiko tungkol sa responsableng pagkonsumo ng pagkain at pangangalaga sa kalikasan. Nanawagan naman ng DA sa publiko na suportahan ng mga programang pang-agrikultura ng bansa, piliin ang bigas ng Pilipinas at itaguyod ang organic at malusog na pamumuhay para sa mas matatag na kinabukasan ng mga magsasaka at ng buong bayan. Valerie Desmaya, RNG News. Susunod, 6 na taong gulang na bata sa Baguio City patuloy na lumalaban sa iniinda nitong sakit. Ang detalye, abangan. This program is brought to you by Elegant Suites at West Burnham Place, Baguio City. Your cozy home away from home. Enjoy a spacious living area with modern style, large windows with stunning city views, and beautifully designed bedrooms that offers the perfect comfort and relaxation after a day of exploring Baguio City. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking, Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Lumit na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas.
Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Muzar Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Muzar Music, bringing music closer to your hearts. Muzar Music since 1976. Mananatili sa pwesto bilang alkalde ng Tarlac si Susan Yap. Ito'y matapos siyang maghain ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang naging desisyon ng Comelec N-Bank sa kaso nitong disqualification. Ang detalye sa report ni Charles Limon. Matapos ang 9 na taong pamumuno bilang gobernador ng Tarlac, tumakbo si Susan Yap sa pagkaalkalde ng Tarlac City noong May 2025 elections. Pero naghain sina Amado de Leon at J.R. Capulong Navarro noong February 26, 2025 ng disqualification case sa Comelec laban sa kandidatura ni Yap. Ito'y dahil hindi raw residente ng Barangay Tibag sa Tarlac City si Yap. Noong April 14, napagdesisyonan ng 2nd Division ng Comelec na ibasura ang kaso. Sa botong higit 101,000, tinalo ni Yap ang dalawa nitong katunggali sa pagkaalkalde at nanumpa siya bilang ika-25 alkalde ng lungsod. Pero noong October 22, 2025, nag-iba ang ihip ng hangin. Sa naging desisyon ng Comelec N-Bank, binaligtad nito ang desisyon ng Comelec 2nd Division kung saan disqualified si Susan Yap. Ito'y matapos bigong patunayan ni Yap na residente siya ng Barangay Tibag kung saan paglabag din ito sa Section 39 ng Local Government Code of the Philippines. Sa naging desisyon din ng N-Bank, warehouse lamang daw ang bahay ni Yap. Sa naging pahayag ni Yap, naresolba na raw ang kasong ito noon ng 2nd Division at nagpasa sila ng petisyon sa Korte Suprema para hamunin ang naging desisyon ng N-Bank. Yung trust na binigay niyo po sa akin, hindi po natin pwedeng isabaliwala yon. Boses niyo ang ipinaglalaban ko. No? I still have trust in our justice system. Dahil dito, noong October 30, nanumpa si Tarlac City Vice Mayor Katie Angeles bilang alkalde ng lungsod. Base na rin ito sa Rule of Vacancies and Succession sa Section 44 ng Local Government Code. Pareho pa rin po ang ating hangarin na magkaroon ng pagkakaisa sa Tarlac City. I will continue to serve with the same dedication, guided by unity, integrity, humility, kindness, and compassion. Pero ilang araw lamang matapos itong manumpa, naglabas ang Korte Suprema ng status quo ante order kahapon November 4. Dito mananatili pa ring alkalde ng Tarlac City si Yap habang dinidinig ang kaso. Pinagkokomento naman ng Korte Suprema sina Amado de Leon at J.R. Capulong Navarro tungkol dito sa loob ng 10 araw.
Malugod namang tinanggap ni Vice Mayor Katie Angeles ang desisyon ng Korte Suprema at nanawagan ito ng pagkakaisa at pag-unawa. Balik trabaho naman si Yap sa City Hall matapos ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema. Charles Nicolimon, RNG News. Masakit para sa isang magulang na makitang nahihirapan ang anak nito. Ito ang araw-araw na kalbaryo ng isang ina mula sa Baguio City. Para sa kaligtasan ng kanyang anak, kinakailangan niyang itali ito sa kama. Ang kanilang kwento alamin kay Ron Maranan. Pangarap ng bawat ina na maging malusog at malaya ang kanilang mga anak. Ito rin ang pangarap ni Sky para sa kanyang anak na si Matmat. Pero bagamat labag man sa kanyang loob, kinakailangan niyang itali kung minsan sa kama ang kanyang anak. Si Matthew kasi, mayroong cerebral palsy at epilepsy. Idagdag pa dito ang sakit na global development delay. Kapag magalaw daw kasi ito, posibleng matanggal ang tubong nakakabit sa leeg nito kung saan dito siya humihinga. Nung pinagbubuntis ko siya, okay naman po lahat ng check-up niya. Then nung pinanganak ko na siya, doon na po ako nahirapan. Talagang nung nilabas ko siya, as in wala na siya, ni-revive na lang po talaga siya. Taong 2022, kinakailangan ng kapitan ng tubo si Matthew para makahinga. Isang desisyong masakit para sa kanilang pamilya pero kailangan gawin para mabuhay ang kanilang anak. At pagsapit ng 2024, muli na namang nasubok ang kanilang pananampalataya. Nagkaroon siya ng infection, nag-bleeding siya sa loob. Yun, give up talaga ako kasi 50-50 na siya noon. Tapos sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng pagkakataong makasama ko yung anak ko. Hindi ako magsasawang mapagod, mapuyat, ganun po. Tapos kahit pa paano, pinakinggan ako ng Panginoon kasi asin yung anak ko wala na eh. Maliban sa gamutan ni Matthew, malaking hamon din sa pamilya Fabular ang kanilang gastusin sa pang-araw-araw. Ang ama ni Matthew, isang merchandiser sa grocery na pilit binabalanse ang trabaho at ang pangangailangan ng pamilya. Pero sa dami ng gastos, madalas hindi ito sapat. Sobrang hirap po kasi kailangan mo i-budget lahat. Kasi sa gamot niya, sa daily needs niya, tapos may anak ka pang pinag-aaral, talagang masasaad ka kasi sobrang mahal ng gamot niya, hindi mo na alam kung saan kukuha ng pangbili po. Sa gitna ng pagod at pangamba, patuloy na lumalaban ang pamilya Fabular, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa pag-asa na makasama pa rin nila si Matthew bawat umaga. Isang munting paalala na kahit sa gitna ng hirap, may dahilan pa rin para lumaban araw-araw. Yung makita mo lang na ngitian ka ng anak mo, mapapawi lahat ng pagod mo. Yun lang po yung pinaka parang sahod mo sa araw-araw. Yung makita mong ngitian ka niya, yun po. Wala na talaga yung pagod na makukuha mo sa kanya. Sa mga nagnanais magpaabot ng tulong, maaari itong ipadala sa pamamagitan ng GCash number 0910-660-6962 o kaya na may direktang makipag-ugnayan sa Facebook account ni Sky. Pinatunayan ni Matthew na sa bawat paghinga, may pag-asa pa ring bumubuhay sa ating lahat. Matmat, sana gumaling ka na para maglaro tayong dalawa. Mahal ka ni ate. Ron Maranan, RNG News. Sa lagay ng panahon, patuloy ang paglayo ng Typhoon Tino sa Palawan habang tinatahak nito ang West Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 330 kilometers hilagang kanluran ng Pag-asa Island. May lakas ito ng hangin na 140 kilometers per hour at pagbugso na 170 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumabas ito sa Philippine Area of Responsibility mamayang madaling araw.
Samantala, patuloy naman ang pagkilos pakanluran ng bagyong nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,870 kilometers hilaga ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na 70 kilometers per hour. Magdudulot naman ng maulap na papawirin ang trough o ang extension ng bagyong Tino sa malaking bahagi ng bansa habang nakakaapekto lang ang hanging amihan sa Batanes at Babuyan Islands. Atin ang alamin ang posibleng maging lagay ng panahon sa iba pang parte ng Northern Luzon sa mga susunod na araw. Sa mga trentahin na dyan, madalas ba kayong nakakaramdam ng pananakit ng katawan? Pero paano kapag ang pananakit na ito ay madalas na nangyayari at pabigla-bigla? Sign of aging na nga ba ito? Ating tuklasin yan ngayon dito sa Alam Mo Ba? Alam mo ba? Sumasakit ba likod mo? Nako, sign of aging na yan, te. Pero hindi lahat ng pananakit ng likod ay dahil lang sa pagod, puyat o pagtanda. May mga kaso kasi na ang sakit na iyan umaabot hanggang sa binti at dito napapasok ang isang uri ng sakit na tinatawag na sciatica. Ang sciatica ay isang uri ng pananakit na nagsisimula sa ibabang bahagi ng likod at umaabot hanggang sa binti. Minsan nasa likod, minsan nasa tagiliran at minsan nasa harap ng binti ang sakit. Para itong kuryenteng bigla na lamang tatama sa gitnang bahagi ng katawan na kung tawagin ay shooting pain. Karamihan sa mga kaso ng sciatica ay nagsisimula pagkatapos ng biglaang paggalaw gaya ng pagbuhat ng mabigat, mali ang pagkakaupo o postura o minsan kahit simple lang na pagyuko. May mga nagkakaroon din ng sciatica dahil sa herniated disc o gulugod kung saan napipisil ang isang ugat sa likod. Ang sakit na ito ay gawa ng pressure o irritation sa sciatic nerve. Ito ang pinakamahabang ugat sa katawan ng tao na nagmumula sa likod papuntang mga paa. Kaya kapag napisil ito, ramdam talaga mula sa balakang hanggang talampakan ang sakit. Ayon sa pag-aaral ng National Spine Health Foundation, lumalabas na hindi lang mga matatanda ang pwedeng magkaroon ng sciatica. Pwedeng maapektuhan din ang mga mas bata, lalo na yung mga madalas nakaupo sa trabaho o walang ehersisyo. Katunayan, ayon sa Cleveland Clinic, tinatayang nasa edad 30 hanggang 50 ang nagkakaroon ng sakit na ito. Pero ang sciatica ay hindi agad lumalabas dahil akala ng ilan ay simpleng pangangalay at kirot lamang ito ng katawan. Kaya naman mahalagang magpakonsulta agad sa orthopedic o neurologist para malaman kung ang sciatica nga ba ang sanhi ng sakit. Ang mabuting balita, ang sciatica ay pwedeng maiwasan. Ito'y sa pamamagitan ng regular na pag-eehersisyo, stretching at magandang posture. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at dito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na! At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. 50 araw na lamang bago ang Pasko. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.